Malaki ang nagiging epekto ng korupsyon sa ating ekonomiya. Batay sa pag-aaral ng isang global financial research company, mahigit 4 na bilyong dolyar ang nawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa mga iligal na gawain. Ang detalye sa ulat ni George Bandola. Mula sa taong 1960 hanggang 2011, nawawalan na raw ng $410 billion ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa crime and corruption. Sa pag-aaral na inilabas ngayon ng Washington-based Global Financial Integrity, $132.9 billion dito ay nailabas sa bansa at hindi na di-detect sa pamamagitan ng money laundering, krimen, korupsyon at tax evasion. Habang $277.6 billion naman ang naipapasok sa pamamagitan ng smuggling at misdeclaration ng mga produktong naipapasok sa bansa. Sabi ni Tom Cardamone, kung pumasok sana sa kaban ng bayan ng mga perang ito, halos 39% ng GDP ang may dadagdag sa kita ng pamahalaan. It's about 10 times the amount of foreign aid going into developing country economies. So for every dollar in aid that goes in, hopefully potentially benefiting these economies, $10 in illicit money comes flowing out and thereby undermining the potential of that aid money. So it is, in our view, the most corrosive impediment to global development and economic progress around the world. Sa katunayan, base sa pag-aaral ng GFI, $3 billion ang nawala sa pamamagitan ng mga uncollected taxes and revenue simula noong 1990 lang. Mula 1990, lumobo daw ang halaga ng mga perang iligal na nawawala sa Pilipinas at tumataas ng halos 3% taon-taon. Aminado naman si Commissioner Kim Menares na problema nga ito ng pamahalaan. Hanggang 2011, ginawa ang pag-aaral ng GFI pero higit sa 3 taon na raw unti-unting nagpapatupad ng mga reforma at pagbabago sa sistema ang Administrasyong Aquino. Unfortunately, this is not a perfect world, and one of also the avenue of smuggling is that basically a lot of dummy corporations are accredited as importers. So when they import, basically they dissolve into thin air. So you cannot follow the trail. In a perfect system, if they do that, Bureau of Internal Revenue should be able to follow the trail and catch up with it. On hold pa rin daw ang computerization project sa BOC dahil sa isyung legal pero nakita naman na mabilis na pagbabago sa liderato nito. Habang ang BIR nagpatupad ng pagbabago ng mga resibo para sa lahat ng mga negosyo dahil kilala smugglers sa mga peking resibo kung hindi man ay hindi nag-i-issue. There will be some department order that will be coming out. Basically, first, like putting in the procedures for the post-entry audit. We will also be coming out with the revenue memorandum order and a customs order about accreditation. What are the criteria? Who will be accredited? How you will maintain this accreditation? Third, we will also be doing the Department of Finance will also be coming up with some issuances regarding a requirement that things should be itemized. Hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari mga ganitong katiwalian kundi sa lahat ng bansa. Kaya para sa sektor ng academe, dapat daw samantalahin ang makabagong teknolohiya para makatulong sa pamahalaan sa pagtukoy at pagsugpo ng mga tiwali sa gobyerno at sa pribadong sektor. When you talk of capital flight, the problem lodges with the poor developing countries. But when you talk of illicit flows, the problem becomes more two-way. Now it is both the seller and the buyer who worry. Para sa telebisyon ng Bandola.